Panginoon naming Ama, maraming salamat sa umagang ito na ibinigay mo sa amin upang kami ay magdiwang sa iyong kabutihan, sa iyong grasya at sa iyong kadakilaan. Dalangin namin, Panginoon, na maunawaan namin ang mensahe na hinanda mo ngayong umagang ito para sa amin. Dalangin namin na patuloy namin na makita ang iyong grasya, ang iyong kapangyarihan sa aming buhay, na patuloy na kami binabago at dinadala sa iyong kalwalhatian. At ito ay aming may pamuhay upang magbunga ng mabuting gawa para sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Dalangin namin sa banal na Espiritu na bigyan kami ng bukas na isip at puso upang tanggapin ang iyong mensahe at ito ay sa pamuhay namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Ang aming dalangin ay nilalagay namin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Para sa lahat ng mga mahilig sa chess or marahil naman lahat sa atin ay may alam patungkol sa laro ng chess or ano ba sa Tagalog ang chess? Ang larong chess ay ginagamitan ng talino at dunong. Makikita natin dito na hindi ito physical na laro, kundi ito ay laro ng patungkol sa kaisipan ng bawat isa. At ang nagpe-prevail sa laro na ito ay yung mas madunong at mas maraming kaalaman. At para maging magaling ka na chess player, kailangan mong maglaro ng maraming beses para malaman mo yung mga iba't ibang openings at ending sa isang laro. At makikita natin na yung mga nakapag-master ng mga openings at ending ng bawat laro, sila yung nagiging mahusay sa laro na ito pagkat nakikita nila yung bawat galaw ng kanilang kalaban at nababasa nila ito. Kung kayo ay pamilyar doon sa Netflix series na Queen's Gambit, marahil nakikita nyo yung mga imagination ng bida doon na nakikita niya yung susunod na gagawin ng kanyang kalaban. Ganito yung laro ng chess. At masasabi natin na nape-predict ng isang chess player, ng isang magaling na chess player, yung susunod na gagawin ng kanyang kalaban. Katulad dito sa ating passage ngayong umaga, makikita natin na yung mga Hudyo, yung leader ng relihiyon ng Israel that time, ay napredict nila yung mangyayari doon sa kanilang nasyon kung magpapatuloy yung pangangaral ni Kristo at pagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos at katotohanan ng Diyos. Marahil na nalaman nila ito at na-acquire nila yung knowledge na ito, kaya sila nagkaroon ng wisdom kung ano yung kanilang gagawin o paano sila magre-react sa bagay na ito sa history ng kanilang bansa. Makikita natin sa history ng kanilang bansa, marami ang sumakop at nagtangka na sumakop sa bayan ng Israel. Dumaan dito ang unang pagkawasak ng templo sa Jerusalem sa pagsasakop ng ibang bayan sa kanila. Nakita nila na kung ang isang bayan ay nakikita yung higit na kapangyarihan sa kanila at higit na pag-agaw sa glory ng tao o ng ibang hari, ay ito, ang bansa na ito ay naiinggit sa Israel at hinahangad na wasakin ng Israel. Kaya naman makikita natin dito sa verse 49 to verse 50, yung wisdom na binibigay ng tao na si Caiaphas. At by the way, itong wisdom na ito ay wisdom ng tao. Wisdom ng natural man. Yung walang pananampalataya kay Kristo, walang pagkilala sa grasya ng Diyos. Ito yung kanyang naisip na paraan na mas mabuting ialay ang inosenteng buhay ni Kristo para sa ikakapayapa ng bayan ng Israel. At makikita natin sa wisdom na ito ay driven ng ng dalawang bagay na kanyang ninanais. At makikita natin yan doon sa verse 47 at doon sa verse 48. Yung kanyang, ang tumutulak sa kanya na para gawin ang bagay na ito ay yung kanyang pag-ibig sa kanyang sariling glory. Makikita natin dyan, sinabi dyan, kung magpapatuloy yung pagpapahayag ni Kristo ng mga kamanghamanghang bagay patungkol sa kalwalhatian at katotohanan ng Panginoon,
ang mga Romano ay kukunin yung kanilang bayan. At pag kinuha ng Roman Empire yung bayan ng Israel, masisira ang templo sa Jerusalem. Mawawalan sila ng kapangyarihang politikal, impluwensya sa mga tao, at gayon din mawawalan sila ng karapatan doon sa kanilang bayan. Ang kanyang puso ay napupukaw sa mga temporal na bagay. Kaya naman siya ay nakapagpasya at nakapagbigay ng isang wisdom na nanggagaling sa natural man. O ito ay pwede nating tawagin na makasalanang karunungan. Pagkat yung kanyang karunungan na ibinibigay ay taliwas doon sa kalooban ng Diyos. Taliwas maging sa moral na batas ng Diyos na kanilang iniibig. Tignan natin ang kanilang naisin. Patayin si Kristo. Kung titignan natin, ito ay pagpapakita ng pagre-rebelde sa Diyos. Ito ay pagpapakita ng galit sa Diyos. At kung titignan naman natin sa physical aspect, ito ay pagkamuhi sa kapwa. Ito ay tangkang pagtanggal ng buhay ng isang tao. Hindi na siguro natin kailangan ng knowledge about scripture para malaman na masama ang isang bagay na tangkain natin ang walang kasalanan na wakasan ng kanyang buhay. Kaya makikita natin itong wisdom niya ay driven ng masamang impluwensya. Impluwensya ng kasalanan, impluwensya ng kanyang sariling kadakilaan. At makikita natin dito sa wisdom na ibinibigay niya, pinapakita rin dito yung kanyang ninanais na end o yung kanyang nakikitang katapusan ng kanyang pinaplano at kanyang sinasuggest. Makikita natin dito sa buong chapter 11, verse 45 to 47, inaasahan nila na mapipigil nila yung pagpapahayag ng kalwalhatian at katotohanan ng Diyos. Makikita natin sa verse 47 to verse 48, ayaw na nilang makita yung pagpapahayag ni Kristo. Makikita natin sa verse 54 to verse 57, sa kaisipan ng isang normal na tao, ito ay pagpipigil doon o paglilimita doon sa pwedeng galawan ni Kristo sa kanyang pagpapahayag. Hindi na makakagalaw si Kristo ng ganun kaluwag sa Jerusalem. Ngunit sa mga taong mananampalataya at taong napupukaw sa katotohanan ng Diyos, kung babalikan natin yung verse 6 ng chapter 11, makikita natin doon na kinakailangan ni Lazarus ng kagalingan, ngunit hindi kagad pumunta si Kristo doon kung nasaan si Lazarus. Naghintay muna siya ng 2 days. Hindi dahil hinintay niya lamang na mawalan ng buhay si Lazarus at para mai-reveal ang glory ng Lord, ngunit tayo ay naniniwala na kung ang Diyos ay hinihinder yung kanyang pagpunta o yung kanyang ama ay hinihinder yung kanyang pagpunta kay Lazarus, may ginagawang ministeryo si Kristo kung nasa ang lugar siya. Gayon din dito, makikita natin na ang verse 54 ay nagpapakita na merong misyon si Kristo na ipalaganap yung gospel o ebanghelyo at yung katotohanan ng Diyos kung saan siya dinala ng Diyos. Hindi ito dahil sa impluwensya ng banta ng mga Hudyo sa kanya, dahil sa kanilang planong pagpatay. Ito ay dahil sa impluwensya ng Diyos sa kanya o ng kanyang ama sa kanya. At makikita natin dito sa wisdom ng tao, wala ang katotohanan ng Diyos. Hindi nababantad yung glory ng Diyos, kundi nababantad lamang yung sarili nilang kalakasan. Nababantad dito yung kanilang pagtitiwala sa kanilang sariling lakas at sa kanilang sariling dunong. Inaakala nila na sila yung may kakayanan na iligtas yung kanilang bansa. Inaakala nila na yung resulta ng kanilang gagawing misyon upang arestuhin si Kristo at patayin si Kristo ay magsusustain sa kanila sa lugar kung saan sila dinala ng Diyos at binigay sa kanila ng Diyos. Magsusustain sa templo sa Jerusalem. Magsusustain sa kanila sa presensya ng Diyos.
ang pagtitiwala na ito sa kanilang dunong at doon sa kanilang sariling lakas ay nagpapakita ng walang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Walang pagtitiwala sa sovereignty ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Kaya naman ipinakita sa verse 51 to verse 52 yung pagiging soberano ng Diyos maging sa lahat ng pagkakataon, maging sa kaisipan at sa mga gawa ng tao, soberano ang Diyos. At iyan yung ating mensahe sa umagang ito, o yan ang ating title sa umagang ito. Pagpatawad nyo mga kapatid na nabago yung aking title sa umagang ito, at ito ay naniniwala tayo na niloob ng Diyos na mabago. At ito ay pinapanalangin natin na wag nang maulit sa ating kapabayaan. Ang title natin ngayon ay Sovereignty of God in all His creation. Ipinapakita dito na bagamat may plano ang tao, bagamat iniisip ng tao na mas mabuti yung kanyang binibigay na ideya para sa kabutihan ng ng kapwa niya tao sa pisikal na aspeto, mas maganda yung ibinibigay ng Diyos at mas maganda at mas namumukadkad yung kalwalhatian ng Diyos sa kanyang mga gawa at sa kanyang pagiging soberano sa lahat. Kaya naman diyan sa ating diyan sa ating title, meron tayong dalawang mensahe. Ang mensahe natin diyan ay the sovereignty o the sovereign will of God in salvation, at yung isa naman mga kapatid ay the sovereign will of God to reveal His glory. Makikita natin sa dalawang mensahe diyan, ito ay nakapukaw doon sa verse 51 at sa verse 52, kung saan sinasabi ni Apostol Juan sa kanyang mga tagabasa na yung pagkakataon na iyon sa pagtitipon ng mga Pharisees at leader ng Israel patungkol sa kanilang pagpaplano sa buhay ni Kristo, at gayon din yung salita ng high priest that time, ay kontrolado pa rin ng soberanong kapangyarihan ng Panginoon. At para mas maunawaan natin yung mensahe na iyan, ating tignan yung una nating mensahe, the sovereign will of God in salvation. Makikita natin yung puso ni Caiaphas at gayon din ng mga Pharisees. Nais nilang iligtas yung bayan ng Israel sa pananakop ng Roman Empire. Ngunit yung kanilang puso ay patungkol doon sa temporal lamang na kaligtasan. Kaya naman doon sa remarks ni Apostle John, doon sa verse 51 at verse 52, ipinakita niya yung pagiging soberano ng Diyos sa kanyang mga nilikha. At makikita natin na yung plano ng mga Pharisees at ng buong Sanhedrin ay napupuno ng kasalanan at kadiliman na may pagsasandal doon sa kalwalhatian nila at gayon din sa kanilang sariling lakas. Makikita natin na ang sovereignty ng Panginoon sa kanyang salvation ay totoo dahil ito ay sinasabi dito sa verse 51. Ang sinasabi dito, He did not say this of His own accord, but being high priest that year, He prophesied that Jesus would die for the nation, and not for the nation only, but also to gather into one children of God who are scattered abroad. Ipinapakita dito ang tunay na kaligtasan. Dahil doon sa verse 47 to verse 50, may dalawang kaisipan na mali ang tao. Una, ang kaligtasan ay nasa temporal lamang. Kumbaga, maliligtas lamang tayo sa temporal o hanggang dito lamang sa buhay. Kung merong yung span ng buhay ng tao ay 65, hanggang 65 lang ang kaligtasan ng tao. Ang kaligtasan ay maaaring makamit
sa pamamagitan ng dunong o lakas ng tao. Ito yung maling kaisipan doon sa suggestion at doon din sa puso ng mga Pharisees para iligtas yung bayan ng Israel at gayon din yung templo sa Jerusalem. Sa verse 49 to verse 50, pinapakita na inaakala ng tao na sa pamamagitan ng kapamaraanan nila ay naliligtas at nasusustain ang biyaya ng Diyos sa kanila. Sa verse 47 to verse 48, inaakala ng tao na temporal lamang ang kanilang kaligtasan. O yung sinasabi ng Diyos sa kanilang kaligtasan ay temporal lamang. Masaya na sila doon na sila ay hindi nasasakop ng anumang empire o anumang kaharian na meron sa paligid nila. Masaya na sila ay sagana sa yaman ng mundo. Ngunit ang katotohanan ng Diyos, ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo sa tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. Ito yung sinasabi ni Apostle John dito sa verse 51 to verse 52. At makikita natin yung irony doon sa ginawa ng Diyos dito sa kanyang pagpapahayag sa pamamagitan ni Caiaphas. Makikita natin dito na inaakala ng tao na temporal lamang yung kaligtasan na kanilang pinaplano pag napatay nila si Kristo. Ngunit ito pala yung paraan ng Diyos upang ibigay ang biyaya ng buhay na eternal para sa kanyang mga hinirang. Pangalawa, inaakala nila na kanilang sariling gawa yung tatapos doon sa pagpapahayag ni Kristo para maligtas nila yung bayan ng Israel. Ngunit it turns out na yung gawa ng Diyos ang magliligtas sa kanila at sa kanyang bayan na hinirang. At pangatlo, iniisip nila na para sa kanila lamang ang kaligtasan. Iniisip nila na para sa bayan lamang ng Israel yung kaligtasan. Para sa bayan lamang ng Israel ang biyaya ng Diyos. Ngunit dito sa sinabi ni Apostle John sa kanyang remarks, ito ay umaabot maging sa dulo ng mundo, sa lahat ng mga tao. At itong biyaya ng Diyos sa kaligtasan at buhay ay para sa lahat ng kanyang hinirang sa pananampalataya kay Kristo, maging ito ay Hudyo o maging ito ay Hentil. Para maunawaan natin yung statement ni Caiaphas at gayon din yung remarks ni Apostle John, at pag-aralan natin yung katotohanan ng Diyos na ating pwedeng makita dito. Sa theology, tinatawag itong decretive will of God o God's decretive will. Ito ang kalooban ng Diyos na kanyang itinakda. Ito ay may kinalaman sa kanyang mga decree. At alam ko na pag-aralan at nadaanan natin ito sa pag-aaral natin sa LBCF. At dahil ito ay decree ng Diyos, ito ay hindi natin nalalaman. Ito ay nakatago sa ating mga kaisipan. Ito ay nakatago sa ating mga kaalaman. At ito ay nababantad lamang kapag ito ay napangyari at nakasakatuparan ng Diyos yung kanyang inaasam na dulo ng kanyang hinangad. Dahil hindi nalalaman ng tao ang dekri ng Diyos patungkol sa kaligtasan, gayon din sa ipinagkaloob niyang mga biyaya, hindi alam ng tao kung paano gagawin ng Diyos yung kanyang mga kaloob o yung kaligtasan na nanggagaling sa Kanya. Kaya nga nagkaroon ng maling kaisipan yung mga Hudyo at gayon din yung mga Pharisees na yung kaligtasan ay para sa temporal lamang. Na hanggat sila ay sumusunod at nagagawa nila yung batas, sila ay nagiging parte ng bayan ng Israel, nagiging parte sila ng presensya ng Diyos. Hanggang ito ay napangyari at nakasatuparan sa pamamagitan ni Kristo. Maaari natin maintindihan ito doon sa ating New Testament scripture ngayong umaga. Doon sa Ephesians chapter 1, verse 1 to 14. At particularly dyan, yung verse 11, kung saan sinasabi ng Diyos na yung kanyang dinekri o yung kanyang pinlano o yung kanyang
kalooban o yung kanyang itinakda ay napangyari sa pamamagitan ni Kristo. At dito nalaman natin yung tunay na kalooban ng Diyos para sa kaligtasan natin. Kung paano ito tinapos ng Diyos, kung paano ito nilapat ng Diyos sa ating mga buhay, kung paano ito matatanggap ng isang tao na hinirang ng Diyos para sa pananampalataya kay Kristo. Maaari din natin maunawaan ang God's decretive will sa buhay ni Joseph sa Genesis chapter 37 to chapter 50, kung saan ang kanyang mga kapatid ay naghangad ng masama sa kanya. At dahil sa kanilang paghahangad ng masama kay Joseph, ibinenta nila si Joseph. At ito ay kalaunan na uwi sa kanyang pagkakakulong doon sa bayan ng Egypt. Marahil, hindi nauunawaan ni Joseph that time yung nangyari sa kanyang buhay. Hindi niya nauunawaan yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. At ito ay nagpapakita ng decretive will ng Panginoon. Hanggang maganap yung kanyang pagiging gobernador dahil niloob ng Diyos na ma-interpret niya yung panaginip ng Pharaoh that time, at ito ay nagresulta na mailigtas yung bayan ng Egypt sa taggutom, at hindi lamang yung bayan ng Egypt, bagkus gayon din yung lahi ni Abraham kung saan manggagaling ang Kristo na siyang tagapagligtas ng lahat. Makikita natin dito na bagamat hindi natin nauunawaan yung mga bagay-bagay na hinanda ng Lord, ipinapakita ng ating passage ngayong umaga na yung kalooban ng Diyos ay mabuti at mayaman. Ipinapakita dito na bagamat hindi natin alam, ito ay unti-unting nire-reveal ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang paglapat ng mga biyaya sa atin na tinamo ni Kristo sa kanyang kamatayan. Marahil makapag-isip tayo na ang katotohanan sa katotohanan ito na ang kamalian at kasalanan ko ay pwede palang maging kaluwalhatian ng Diyos. Dahil yung kasalanan ng mga kapatid ni Joseph sa kanya ay nag-turn out pala sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag tayong mabilis mag-isip ng ganitong maling puso at kaisipan, mga kapatid. Ang maaari nating sagot dyan ay makikita natin doon sa preaching ni Pastor Iyer sa Romans chapter 6. By no means. Dahil ang sangay ng decretive will ng Panginoon ay dahil ang decretive ng will ng Panginoon ay may sangay na permissive will o pagpe-permit niya ng mga bagay-bagay at pangyayari, maging ito ay hindi nakakalugod sa kanya para sa ikakatupad ng kanyang itinakda o yung kanyang decree sa buhay ng kanyang mga nilikha. Maaari natin makikita dito yung pag-aalaw ng Panginoon sa pag-torment ni Satan kay Job. Inalaw ng Lord na ma-torment si Job para siya ay higit na sumandal sa Diyos at maipakita ang tunay na pananampalataya. Maaari din natin balikan yung story ni Joseph, kung saan naghahangad ng masama sa kanya yung kanyang mga kapatid, binenta siya at nauwi ito, na makulong siya sa Egypt. Hinayaan ng Diyos na gawin nung tao o nung mga kapatid ni Joseph yung kanilang ninanais kay Joseph. At kalaunan, nagresulta sa preservation ng buhay ng lahi ni Abraham. At mas mauunawaan natin yung permissive will ng Panginoon sa kanyang decretive will sa pamamagitan ng salita ni Joseph sa kanyang mga kapatid nung sila ay nagkaroon ng kapatawaran. Sabi niya doon sa Genesis chapter 50, verse 20, you meant it for evil. Yung ginawa niyo sa akin, you meant it for evil. But God meant it for good, para sa preservation ng buhay ng Israel. At hindi din ito nangangahulugan na walang pagkakasala ang tao. Dahil ba pinermit ng Panginoon na magkasala ang tao, wala na siyang kasalanan?
Tandaan natin na meron ding preceptive will ang Panginoon. Ang ibang mukha ng kalooban ng Diyos ay yung kanyang preceptive will, o yung ibang mukha ng sovereignty ng Lord ay yung kanyang preceptive will. Ito yung kalooban ng Diyos na maisapamuhay natin. Ano yung mga kalooban ng Diyos na ating dapat isapamuhay? Ito ay higit na nababantad doon sa moral law ng Panginoon, kung saan ito ang dinedemand ng Diyos na ating isapamuhay bilang isang creature niya o isang nilikha niya. Marahil sabihin natin, yung moral law ay wala pa doon sa panahon ni Joseph. Hindi pa na ibibigay. Ngunit balikan natin yung creation. Sa Imago Dei, sa creation ng Diyos, nilikha tayo sa wangis ng ating Diyos. Isinulat niya ang kanyang batas sa ating mga puso. Kaya nga nalalaman ng tao kahit wala siyang kaalaman sa batas na masama ang pumatay. Masama ang maghangad ng masama sa kapwa. Masama ang magnakaw, masama ang magsinungaling. Kahit ang mga katutubo at hindi nakapag-aral ay nalalaman iyan sa kanilang kaisipan at sa kanilang puso. Ito yung hinahangad ng Panginoon, na tayo ay sumunod sa kanyang kaluwalhatian, sumunod sa kanyang katotohanan, at sumunod sa kanyang kabanalan. Maaari nating makita yung mga bagay na yan sa Micah chapter 6 verse 8 at gayon din dun sa pinrich na imperatives ni Pastor Iyer mula sa chapter 4 hanggang chapter 6 ng Ephesians. By the way, yung imperatives, iyon yung ating dapat na tugon sa biyaya na tinanggap natin sa grasya ng Diyos. At gayon din sa moral law ng Panginoon, yung palagian nating binabasa na Decalogue. Kaya naman walang takas ang tao sa kanyang takas ang tao kahit binayaan ng Diyos na ang kanilang kasalanan ay mag-prevail sa isang pagkakataon, ito ay hindi kasalanan ng Diyos. Tandaan natin na walang obligasyon ng Diyos na tayo ay iligtas o tayo ay bigyan ng kanyang restraining grace. Tayo ay kalaban niya at rebelde sa kanya. Biyaya na lamang ng Diyos na gamitin niya yung mga pagkakataon na ito upang tayo ay pumunta doon sa direksyon na kanyang naisin para sa kaligtasan natin. Katulad dito sa ating passage, ang decree ng Diyos ay mapagtagumpayan ni Kristo ang pagbabayad ng kasalanan at ma-obtain niya yung buhay para sa kanyang mga hinirang. Hinayaan ng Diyos ang kasalanan ng tao na nagdulot na magplano sila sa kamatayan ni Kristo para mapangyari ang pagbabayad sa kasalanan ng mga hinirang ng Diyos at makuha ang buhay na walang hanggan para sa kanila. Ipinakita dito yung galit ng tao sa pagtanggi sa biyaya ng Diyos. Nakita natin doon sa ating mga previous verse na binasa, kamangha-mangha yung pagbibigay ni Kristo ng buhay. Ngunit imbis na sila ay pumunta kay Kristo upang maunawaan ng lubos yung kalooban ng Diyos at yung kung paano nagbibigay ng buhay ang Diyos, kanila itong nilabanan. Ito ay pagtanggi doon sa paanyaya ng Diyos na sila ay lumapit sa pananampalataya kay Kristo. Paanyaya sa kapatawaran, paanyaya patungo sa buhay. At makikita natin dito mga kapatid, sa pagiging soberano ng Diyos, maging gamitin niya yung dumi ng puso ng mga Hudyo na magplano para sa kamatayan ni Kristo na kanyang anak. Ito ay nagpakita ng higit na glory sa Diyos. Naibantad dito yung wisdom ng Diyos. Naipakita dito yung pagiging soberano ng Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng kanyang nilikha.
At kung ating gagamitin ang salita ni Pastor Ish, sa buong universe, siya ay soberano. At hindi lamang sa decree ng Diyos o sa kanyang pagiging at hindi lamang sa decree ng Diyos makikita ang pagiging soberano ng Diyos sa mga bagay. Ito din ay makikita sa paggawa ng Diyos sa kaligtasan, sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Matatandaan natin na sinabi ng Panginoon sa John chapter 10, verse 15 to 16, na siya ang mabuting pastol. Ibinibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa at para tawagin ang iba niyang tupa na nasa ibang kawan. Ito ay nagpapahayag na hindi dahil sa kagustuhan ng tao na siya ay tanggalan ng buhay o patayin, kaya siya namatay. Ito ay sa kanyang kagustuhan na iligtas ang hinirang ng Diyos. Ito ay sa kanyang kagustuhan na sundin ang kalooban ng kanyang Ama. Ano yung makikita natin dito? Ito ay pagpapakita na bagamat sa mata ng tao ang kamatayan ni Kristo ay nasa kamay at hawak-hawak ng mga tao dito sa ating passage. Ngunit sa mata ng Diyos, ang katotohanan ay ito ay sa sarili niyang kapasyahan, sarili niyang initiative para sa kaligtasan, para sa kalwalhatian ng Diyos, at para sa katotohanan ay mabantad sa lahat ng kanyang inilikha. Ano yung pinapakita ng ating passage ng ating unang mensahe? The sovereignty of God in salvation of His church reveal His glory. Sa kanyang pagiging soberano sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang na ibabantad yung kanyang glory. Sinabi natin kanina na doon sa pagbibigay ng buhay ni Kristo na babantad yung kanyang glory. Dahil ito sa kanyang sariling initiative at hindi sa initiative ng mga taong may galit sa kanya. Ngunit nababantad din yung glory ng Panginoon at yung kanyang sovereignty na magligtas doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan kinuha niya yung kasalanan ng lahat ng tao o lahat ng kanyang hinirang upang pagbayaran ito, upang linisin lahat ng ating record ng kasalanan sa nakalipas, sa kasalukuyan at sa hinaharap, at gayon din sa kanyang muling pagkabuhay upang tayo ay matanggap ng Diyos sa kanyang presensya at sa kanyang kaharian. Ito ay nagpapakita na walang kinailangan ng Diyos sa tao. Walang tulong galing sa tao. Ito ay kanyang soberanong gawa sa kanya lamang at tanging sa kapurihan lamang ng Panginoon. Ano yung nababantad na glory ng Diyos dito? Yung kanyang grasya, yung kanyang pag-ibig, at yung kanyang kabanalan o yung kanyang righteousness. Sa krus ni Kristo ay nakikita natin yung kabanalan ng Diyos na wala siyang pinalampas kahit napakaliit na kasalanan. Sa krus ni Kristo, makikita natin na bagamat tayo'y kaaway ng Diyos at naghahangad ng masama sa Kanya at ayaw pumunta sa Kanya at namumuhi sa Kanyang mga gawa, tayo ay Kanyang pinagkamatayan. At ang grasya ng Diyos na bagamat wala tayong kakayanan na tanggapin ang mga biyaya na Kanyang pinagtagumpayan sa krus ng Kalbaryo at sa Kanyang muling pagkabuhay, ito ay inilapat niya sa atin sa pamamagitan ng pagtawag sa atin at gayon din sa pagkapanganak natin sa Espiritu. Ano yung idinadala sa atin ng mensahe na ito? Na sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao, sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang Kristiyano, soberano ang Diyos at tunay na magtatagumpay ang kanyang sinimulang magandang gawa sa atin.
Ito yung confidence ni Apostle Paul doon sa Philippians sa kanilang tinanggap na kaligtasan. Kaya naman, nasabi niya, he who began the good works in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Dahil siya ay sigurado sa kaligtasan na kanilang tinanggap. Ano yung kanyang kasiguraduhan dito? Dahil ito ay walang bahid ng karunungan ng tao. Yung kanilang kaligtasan na tinanggap ay walang bahid ng gawa ng tao na siyang fallible at prone sa kamalian. Ang confidence niya dito, nag-umpisa ang Diyos na ibigay ang biyaya ng kaligtasan at imposibleng hindi tapusin ng soberanong Diyos sa lahat ng kanyang creation ang kanyang mabuting gawa. Ang pinupunto natin dito, mga kapatid, that God is sovereign in His will to accomplish His determined salvation for His church. Ang Diyos ay soberano sa kanyang kalooban na tapusin ang kanyang sinimulang mabuting gawa sa atin, sa ating kaligtasan, sa ating buhay. Sinasabi ng passage natin na inaakala ng mga Diyos na sila lamang ang nililigtas at makakatamo ng kaligtasan mula sa Diyos. Ngunit ang katotohanan ay maging mga hentil ay makakatanggap nito. Sapagkat tayo inabot ng mensahe ng gospel. Inabot tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang maunawaan ang gawa ng Diyos. Bagamat tayo hindi kabilang sa lahi, sa laman ni Abraham, hindi tayo kabilang sa dugo ni Abraham, tayo ay kabilang sa lahi ni Abraham sa pananampalataya kay Kristo. Ang masidhing ipinagdidiinan dito sa ating mensahe sa umagang ito, ang lahat ng pinagkamatayan ng Diyos ay may kasiguraduhan sa kanyang kaligtasan. Minsan napupunta tayo sa walang kumpiyansa sa kaligtasan na ating tinanggap. At makikita natin, dito tayo ay nag-uumpisang magkaroon ng pagdadagdag sa ating mga gawa, sa ating kaligtasan. Inaakala natin na pag mas marami tayong nalalaman sa theology, mas marami tayong ginagawa sa church, masigurado ang ating kaligtasan. At minsan napupunta tayo sa pagdududa sa ating kaligtasan dahil sa patuloy na kasalanan na ating nagagawa. O nakikita nating kasalanan sa mga taong nakapaligid sa atin. Kapatid, ang sinasabi ng ating passage ngayong umaga, ng ating mensahe ngayong umaga, hindi iyan ang magdidikta ng ating kaligtasan, kung hindi yung soberanong kapangyarihan ng Diyos, yung soberanong kalooban ng Diyos, yung soberanong gawa ni Kristo sa ating kaligtasan. Ngunit wag din na magkaroon tayo ng maling kaisipan patungkol sa sinabi nating iyan, na dahil dinidikta ng Diyos ang ating kaligtasan ay hindi na ako gagawa ng mabuti at hindi na ako magpapagal upang makilala ng lubos ang Diyos sa pag-aaral sa kanyang salita. Hindi na ako magpapakabuti at patuloy kong ipapamuhay ang aking kasalanan. Ang sinasabi ng ating passage, hindi tayo ang magdidikta ng ating kaligtasan kundi ang Diyos. Ngunit ang tunay na ebidensya na tayo ay pinagkamatayan ni Kristo at nakatanggap ng buhay, tayo ay may pagpapagal
sa karunungan na malaman at makilala yung umibig sa ating Diyos. May pagpapagal na tanggalin yung kasalanan na nananatili sa ating laman. At iyan ay sa impluwensya ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Impluwensya ng kapangyarihan ng Diyos sa atin para tayo ay i-sustain. Kaya naman kapatid, kung ikaw ay patuloy pa rin sa iyong kasalanan at patuloy ka pang namumuhay doon sa maling kaisipan na kaya mong iligtas ang iyong sarili, patuloy kang namumuhay doon sa kaisipan na kaya mong magplano para sa iyong kaligtasan, nagkakamali ang iyong sariling kaisipan at mungkahi, ang minumungkahi at sinasabi ng katotohanan ng Panginoon. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo. At para ito ay iyong matanggap, kailangan mong manampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At gayon din, tumalikod sa iyong kasalanan kung saan siya ay napako. At para naman sa ating mga covenant members, ang ating challenge, tayo ay ma-comfort sa great power ng Panginoon sa ating kaligtasan. Dahil kung tayo ay may comfort sa salvation na ating tinanggap, ito ay may pagpupuri sa ating Panginoon. Tingnan natin yung ating New Testament scripture sa umagang ito. Kung paano nagbigay ng mataas na papuri si Apostol Pablo doon sa verse 3 nung chapter 1 ng Ephesians. Ito ay dahil napupukaw yung kaisipan niya doon sa dakilang biyaya ng Diyos mula sa kanyang soberanong plano, sa kanyang soberanong gawa sa kaligtasan. Huwag nating tignan yung kamalian ng ating mga kasama. Ngunit i-correct natin ang mga bagay na ito. Ang ibig kong sabihin sa huwag nating tignan ang kanilang kamalian, ay huwag nating hatulan yung kanilang kamalian bilang isang hindi kabilang sa pinagkamatayan ni Kristo. O may pagdududa sa iglesia na itinalaga ng Panginoon sa ating buhay. Tayo ay magtiwala hanggat na ipapangaral ang ebanghelyo ni Kristo sa kalagitnaan ng katipunan ng mananampalataya. Ito ay iglesia. Hanggat merong pagbabata patungo sa kabanalan sa Diyos, ito ay katunayan ng kaligtasan na inumpisahan ng Diyos. At kung meron tayong pagdududa sa pagsubok ng buhay, o may pagdududa sa ating kaligtasan dahil sa mga pagsubok ng buhay, hindi ito ang magdidikta sa atin, mga kapatid. Excuse me. Maging ikaw ay mananampalataya o ikaw ay hindi mananampalataya, mahirap ang buhay. Dahil puno ng kasalanan ng mundo. Puno ng kasalanan ng ating sarili. Ang sinasabi ng Diyos dito, tayo ay magtiwala sa kanyang soberanong gawa sa ating buhay. Tayo ay magtiwala sa kanyang soberanong kapangyarihan para magligtas. At makikita natin sa kanyang inumpisahang buhay sa atin, sa pagbibigay sa atin ng karunungan na maunawaan ng mensahe ng Ebanghelyo na nagdala sa atin sa pananampalataya kay Kristo. Ito ay pagbibigay ng buhay. At makikita natin ito na merong pagsusustain ng Panginoon dito. At meron ding mabuting katapusan sa kanyang pagbabalik. At para mas maunawaan natin yung kanyang pagsusustain sa atin,
sa buhay na kanyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng soberanong kalooban niya at kanyang kapangyarihan na maligtas, tignan natin yung sovereign will of God to reveal His glory. Nasusustain tayo sa pamamagitan ng gospel kung saan naihahayag yung kanyang katotohanan. Maaari natin makita ang bagay na ito sa verse 51. Sabi dito, He did not say this on His own accord, but being the high priest that year, He prophesied that Jesus would die for the nation. Dito ay pinapakita ni Apostle John na bagamat ang puso at kaisipan ni Caiaphas ay nakatuon sa kagustuhan na masuppress yung katotohanan o yung truth ng Diyos at glory ng Diyos, ang kanyang mga salita ay ginamit pa din ng Diyos para maipahayag ang katotohanan at kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ni Caiaphas, mas mabuting mamatay ang inosenteng si Kristo para maligtas natin ang bayan ng Israel. Sinasabi ni Apostle John na ito ay sinabi niya hindi dahil sa kanyang sariling kapangyarihan, ngunit dahil sa impluensya ng banal na espiritu. Ang salita ni Caiaphas ay tunay na puno ng kanyang kagustuhan na itago at wasakin ang katotohanan ng Diyos. Kaya nga ang kanyang suggestion ay dakipin si Kristo, patayin upang mapigil ang kapahayagan ng katotohanan, para matigil ang pagpapahayag ng glory ng Diyos sa persona ni Kristo. Ngunit makikita natin sa remarks ni Apostle John na ang salita ni Caiaphas, bagamat nanggagaling sa kasamaan at karumihan ng kanyang puso at kaisipan, ay nagamit upang mag-prophesy ng tunay na paraan ng Diyos sa pagbibigay ng kaligtasan at buhay. Si Caiaphas ay, sa pagkakataon na ito, si Caiaphas ay nagkaroon ng dalawang mensahe. Una, ang laman ng kanyang maruming puso at kaisipan, na ipahayag ang maruming plano na isuppress ang katotohanan at glory ng Lord na nagdala sa kamatayan ni Kristo. Pangalawa naman, ang kalooban ng Diyos na mahayag at ma-prophesy ang dakilang gawa ng Diyos sa pagliligtas sa kanyang mga hinirang at inibig. Ang una ay naglalaman ng puso ni Caiaphas na makasalanan. Ang pangalawa ay ang kapangyarihan ng banal na espiritu na gamitin ang dila at ang salita ni Caiaphas upang magpahayag ng katotohanan. Ang Diyos ang nag-institute ng high priest sa Israel at makikita natin yan sa Exodus chapter 28 verse 1 to 3. At kabilang dyan sa biyaya ng Diyos sa mga high priest, nasasamahan niya ang kanilang mabuting mga salita sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ito ay under ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Hindi ito parang sinaniban si Caiaphas para sabihin sa mga taong nakapaligid sa kanya yung dakilang prophecy doon sa pagliligtas ng ating Panginoon. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos na hindi napigilan ni Caiaphas, which is the high priest that time, na ipahayag ang katotohanan. Kahit ito ay nanggaling sa kanyang sariling intensyon, yung katotohanan ng Diyos ay nabantad. Hindi ito nangangahulugan na ang high priest ay katulad ng mga pastor at pari sa panahon natin ngayon. Pagkat ang opisina ng pagiging high priest ay nandoon sa ating Panginoon nung ibigay sa kanya ng Panginoon ang dominion sa lahat ng kanyang nilikha. Huwag natin ituring ang bawat salita ng leader ng church ay direct na kapangyarihan ng Diyos para i-communicate ang kanyang mensahe. Dahil ito ay kadalasan na nauuwi sa pag-abuso sa opisina o doon sa pagiging pastor o pagiging leader ng church. Ang salita ng pastor na naayon sa salita ng Diyos sa scripture ay maaari nating tanggapin
dahil ito ang kapahayagan ng Diyos. Ngunit kung ang sinasabi ng isang leader ng church na siya ay merong direct na kapahayagan sa Diyos at wala sa scripture, wag natin itong tanggapin. Tignan na lang natin yung mga apostles at yung mga disciple ng Panginoon, kapag sila ay may truth na binibitawan, bumabalik sila doon sa Old Testament. Sa kaso ni Caiaphas dito sa ating passage, ang kanyang salita patungkol sa makasalanan niyang balakin. Ito ay nagpahayag pa din ng katotohanan ng Diyos, ng gagawin at pagbibigay ng Diyos ng kapatawaran at buhay sa kanyang mga nilikha. Makikita natin ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos na kaya at ang kanyang pagiging soberano sa kanyang kalooban. Na even na ang mga tao ay nagnanais na i-deny at isuppress ang katotohanan at glory ng Lord, ito ay patuloy pa rin na ihahayag. Ito pa rin ay naihahayag sa kanilang kalagitnaan. Kaya naman ang kanilang naisin na isuppress ang truth ng Lord ay hindi nagtagumpay. Makikita natin yung irony ng eksenang ito. Nagnanais silang isuppress yung katotohanan ng Diyos, ngunit doon sa kanilang kalagitnaan, nabanggit yung katotohanan ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Para mas maunawaan natin ang bagay na ito, maaari nating balikan yung history ng Israel nung sila ay naglalakbay doon sa wilderness, patungo doon sa promised land sa kanila ng Diyos. Maaari nating makita yung nangyari kay Caiaphas dito, doon sa history ng Israel. Sa Numbers chapter 22 to chapter 25, kung saan ang hari na si Moab, o ang hari ng Moab na si Balak, ay naghangad na wasakin ang Israel. At dahil nakikita ni Balak na sinasamahan ng Diyos ang Israel, pinatawag niya si Balaam para isumpa ang Israel. Si Balaam ay isang propeta. Siya ay tunay na propeta. Ngunit siya ay wicked na propeta o masamang propeta o merong tunay na propeta na may masamang puso at kaisipan dahil siya ay nakatingin doon sa mga reward na pwede niyang matanggap katulad ni Caiaphas na nakatingin sa temporal things at sa kanyang sariling glory. Si Balaam ay inoferan ni Balak ng reward para isumpa ang bayan ng Israel. Ngunit 3 beses nilang sinubukan na isumpa ni Balaam yung bayan ng Israel. Ngunit nag-intervene ng Lord at pinigilan si Balaam na isumpa ang Israel. Ang nabanggit ni Balaam ay yung tanging sinasabi lamang ng Diyos sa kanya. 3 beses niyang pinagpala ang Diyos o pinagpala ang bayan ng Israel imbis na isumpa. Dahil dito, pinauwi ni Balak si Balaam nang walang reward na hawak-hawak. Ngunit bago pa umuwi si Balaam, nagbigay pa siya ng 4 na prophecy patungkol sa paparating na Mesaya na manggagaling sa bayan ng Israel. Sa Kristo na siyang magiging tagapagligtas ng mga hinirang ng Diyos. At makikita natin yan sa chapter 24, verse 15 to 19 ng Numbers. Maaari niyong basahin yan sa inyong mga tahanan. Makikita natin ang parehong account na ito, katulad ni Balaam at katulad ni Caiaphas, ang pagpipigil sa pagpapahayag ng katotohanan at glory ng Diyos. Ngunit ang katotohanan at ang kapangyarihan ng Diyos, pagiging soberano niya sa pagpapahayag niya ng kanyang kaluwalhatian, ito ay laging naipapahayag. Maging sa mga ayaw nito at nagpaplanong isuppress ang katotohanan na ito. Ano yung katotohanan na makikita natin dito? Ang katotohanan at glory ng Diyos ay hindi maaaring pigilan ng tao sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na magliwanag sa lahat at mabantad sa lahat ang kanyang kaluwalhatian. The truth and glory of God cannot be suppressed by any device and effort of man.
For it is God's will to reveal His glory to His creation. Ang katotohanan na ito ay mauunawaan natin doon sa Romans chapter 1 verse 18 to 25, kung saan makikita natin na bagamat bantad sa tao na merong Diyos, merong manlilikha, merong banal na Diyos na siyang nagbibigay ng buhay, ito ay tinatanggihan na paulit-ulit ng tao. Ito ay kanilang sinusuppress at mas pinipili yung kanilang sariling glory at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dito pinapakita na bagamat ang kalikasan ay evident o evidence na merong Diyos, tinatanggihan ng patuloy ng tao ang katotohanan ng Diyos. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay inihayag niya yung kanyang katotohanan, hindi lamang sa kanyang creation, bagkus pumasok siya sa kanyang creation para i-reveal yung kanyang kalooban, ang kanyang pagliligtas at ang paraan para tanggapin ang mga biyayang ito. Ngunit ang balita rito, mga kapatid, ay merong positive at negative. Dahil ang tatanggap lamang sa katotohanan ng Diyos na ito ay yung mga hinirang ng Diyos. Yung mga kinilos ng banal na Espiritu. Yung mga nananampalataya sa gawa ni Kristo. Ninais ng Diyos na mabantad yung kanyang glory, yung kanyang katotohanan, dahil ito yung kanyang kapangyarihan para magligtas sa bawat hinirang para sa kaligtasan kay Kristo. At pwede nating balikan yung John chapter 6 verse 44 at John chapter 10 verse 3 to 4, kung saan sinasabi ni Kristo na yung kanyang mga hinirang ay inilalapit sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng katotohanan ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa chapter 10, sinabi niya, yung mga hinirang ng Diyos ay alam yung tinig ng kanyang may likha at ng kanyang Diyos. Kaya naman ang tunay na sinasabi ni Apostle Paul, kaya naman tunay yung sinasabi ni Apostle Paul doon sa verse 16 to 17 ng Romans chapter 1, na itong kapahayagan ng katotohanan at glory ng Diyos ay ang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas. At hindi dapat natin ikahiya ang bagay na ito. Ano ang pinupunto rito, mga kapatid? The gospel is the power of God unto salvation. Ang kapahayagan ng kalwalhatian ng Diyos at ng kanyang katotohanan ay makikita sa gospel. Ang salvation ay binabanggit dito. Ang salvation na binabanggit dito ay kumpleto mula sa umpisa hanggang doon sa pagbabalik ni Kristo. Kung tayo ay tinawag ng Diyos na manampalataya sa Kanya, tayo din ay sustain niya. Kung tayo ay tinawag niya sa pamamagitan ng Kanyang gospel, tayo din ay Kanyang sinusustain sa pamamagitan ng Kanyang nireveal na katotohanan at nireveal na glory. Sa pamamagitan ng truth at glory ng Lord na ipapakita ang righteousness, kabanalan ng Diyos. Gayon din ang kanyang grace at pag-ibig. Dito nauunawaan ng tao na siya ay makasalanan at walang kakayanan na iligtas ang kanyang sarili at imposible na matamo ang buhay dahil sa kanyang karumihan. Ngunit dahil sa grasya ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang maging tagapagligtas ng kanyang mga hinirang. Sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Dito makikita natin yung na may mabuting Diyos at sinusuko natin sa katotohanan at tanging pinapanampalatayanan si Kristo na siyang nagligtas at ang may-ari ng ating buhay. At ang pananampalataya na ito ay sinusustain sa pamamagitan ng patuloy na pagkaunawa sa kanyang katotohanan, sa pamamagitan ng bawat means of grace na ibinibigay ng Diyos na nakasentro sa gospel. Kung wala ang mga means of grace na ito, patuloy na ginagamit ng Diyos sa ating paglago,
hindi tayo masusustain. Imposible nating ma-maintain ang pananampalataya sa Diyos. Imposible nating ma-maintain ang pagsunod sa Diyos. Dahil kung ating babalikan kung anong klase tayo na nilalang, tayo ay mahina. Tayo ay patuloy na nakasandal sa ating kasalanan o bias doon sa ating kasalanan. Kaya natin tinatawag na buong buhay ang binigay ni Kristo nung tayo ay manampalataya sa Kanya. Dahil sa pag-ibig, sa truth ng Diyos, tayo ay natututo at lumalago at naisussustain ng Panginoon. Ito ang dahilan. Kaya naman hanggang dulo, tayo ay matatagpo ang tapat ng Diyos dahil sa Kanyang gospel na patuloy tayong sinusustain. Dahil sa pagkaka-reveal ng Kanyang katotohanan at ng Kanyang glory. Kahit sa ating kasalanan, sa ating kahinaan ay makikita natin ang grasya at kabutihan ng Diyos. Dahil sa gospel na siyang patuloy na nag-aanyaya sa atin sa pagsisisi at pagtitiwala. Kung makikita natin yung ating kahinaan at ating patuloy na nagagawang kasalanan, makikita natin na tunay yung sinasabi ng Diyos na tayo ay mahina. Na tayo lamang ay sinusustain ng Kanyang gawa. Ngunit huwag tayo magmadaling mag-isip na magkasala na lang tayo upang mag-abound yung grace ng Diyos. Muli, sinasabi ni Apostle Paul sa chapter 6 ng Romans, by no means. Dahil kung nakikita mo at nako-convict ka sa kasalanan, sa pagbabantad nito sa gospel, karapat dapat lamang na umakto ka sa pagsisisi at pananampalataya sa Diyos. Dahil kung hindi ka nako-convict, iyan ay walang pag-ibig sa kabanalan ng Diyos. At yan ay katunayan na hindi mo tinanggap yung buhay na nagmumula sa Kanya. Walang mas iinam pa sa paraan ng Diyos para maiwasan natin ang patuloy na pagtanggi sa glory ng Diyos, patuloy na pagtanggi dun sa truth ng gospel. Ang pinakamabisang paraan dito ay ang pakikiisa sa means of grace ng Diyos. Dahil dito, tayo ay nako-convict sa ating kasalanan. Patuloy tayong binabago sa kabanalan ng Diyos at patuloy nating minamahal ang buhay na Kanyang binigay. Kanyang sinimulan, Kanyang binigay, patuloy na sinusustain at patuloy ninanais na matapos sa Kanyang kalwalhatian. Kaya ang challenge natin mga kapatid sa ating pangalawang mensahe, be thankful to the sovereign will of God to reveal His glory to us by giving high importance to His gospel, by preaching it in our words and in our lives. Ang pagpapasalamat sa soberanong kapangyarihan ng Diyos na ipahayag ang Kanyang kalwalhatian sa atin ay nagdadala sa atin sa patuloy na kabanalan at pagsunod sa Diyos. At walang higit na pagpapasalamat dito kung hindi doon sa ating pamumuhay ng mga katotohanan ito. At matatagpuan natin yan sa ating pagbabasa ng ating Biblia. Hindi tayo mababago at hindi tayo patuloy na ma-engage sa mga means of grace na ito. Hindi tayo patuloy na ma-engage sa preaching of the word at pamumuhay kung wala ang preaching of the word every Sunday sa Lord's Day. Yung hinahanda ng Diyos na mensahe para sa atin. At gayon din, sa ating pananalangin, sa fellowship ng sa katipunan ng mga mananampalataya, pagpatuloy tayong
Papanalanginan at patuloy tayong nagbibigay ng kalakasan sa ating mga salita sa pamamagitan ng pag-carry natin ng burden ng bawat isa. Hindi natin matatagpuan iyan katulad dun sa council ng mga Pharisees at mga Sadducees. Tignan natin yung council ng mundo. Dinala sila sa kanilang sariling pagnanais sa mga temporal na bagay. Lumapit tayo sa council ng Diyos at matatagpuan natin yan sa mga taong may pananampalataya kay Kristo. Kaya i-maximize natin yung means of grace ng Lord sa fellowship, sa sacraments, sa prayer at sa preaching. Ito yung magtutulak sa atin na tumugon ng tama sa pananampalataya at sa pamumuhay sa kabanalan ng Diyos. Mga kapatid, makikita natin na kung aasahan natin yung ating sariling dunong, sariling lakas, at kung hahayaan tayo ng Diyos sa ating sariling kakayanan at sa ating sariling kaisipan, wala tayong pupuntahan kundi kapahamakan. Ngunit mayaman ang grasya ng Diyos. At soberano siya sa kanyang mabuting naisin para sa kanyang mga hinirang. Parati nating limiin ang mga bagay na ito upang tayo'y magkaroon ng comfort sa ating pamumuhay bilang Kristiyano at magkaroon ng confidence sa pagtugon sa katotohanan na ating tinatanggap sa kanyang salita. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat.